Channel 23 at DWIZ 882. Ngayon, August 18, 2025. Lunes. Ako si Conrad Banal, kasama natin Joel Laksamana. Maya-maya si paring Jonathan De La Cruz. I'm giving him 48. Ay, hindi naman 48. Mapapanood ang karambola sa aming news website www.dwiz882am.com. I-download DWIZ 882 app. Live tayo, Facebook, YouTube. Kung maaari, follow, subscribe, like, share, and comment. Mapapanood din ang karambola nationwide sa Digital Free TV Aliw Channel 23 at sa DWIZ News TV. Meron tayo sa Signal, Solid TV, Satellite, TV Plus at GMA For The Box. Good morning. Magandang umaga po sa inyong lahat. Wala ka bang gustong batiin? Wala pa Wala ngayon. Wala pa. Mamaya. Kasalukuyan, wala pa. Wala pa. Marami na pong pumapapel dito sa flood control. Mga nabuhay. Ayan, meron mga nabubuhay. Uso, yan ang uso ngayon eh. Di po flood control tayo lahat. Diba? Ngayon nagsasalita na sila. Halimbawa, si dating Senate President Drilon, bigla naging lumabas at expert. Maraming alam. Di ba? Ba't hindi mo ginawa yan noon? Nung ikaw ay nasa Senado. Yung COA, biglang lumabas. Nagbibida-bida. Ganon. Oo. Audit daw yung yung Bulacan projects. Yung mga flood control. Hindi ba dapat automatic yun? O ngayon, iuutos niya, i-audit niya yan. Di ba dapat automatic yun? Nakakatuwa po itong mga pagyayari ngayon eh. Puro dadana naman tayo. Sinasabi ng mga iba, bakit hindi pa maglabas ng mga pangalan ng politiko? Ang tagal na nun 3 weeks na. Ibig mo sabihin, isa wala pa? Mang-sample na tayo. Mag-limsing na talaga tayo. Mag-limsing. Diyan makukuha talaga. Hanggang doon na lang ba yun? Doon sa 15 malalaki? Alam mo, sila lang ba tumira? Kung tumira man sila? Di ba? Sino daw po ba involved dyan? DPWH, mga lawmakers, senator and congressmen, okay? LGU, local government official, kasosyo yan. Yung mga contractors, isama mo na yung mga COA. Di ba? Pati yung nag-audit kasama? Ay, paano nakalusot yun? Ano yung sabi ng presidente? Ano ba yun sa Bulacan? Isang tingin niya lang. Alam mo kagad na tinignan lang na. Standard, lahat. Ibig mo sabihin yung COA, bulag. Hindi kasama sa report niya. Yung DPWH official, bulag. Hindi nila nakita yun. Yung LGU, hindi nila nakita yun. Pumunta ang presidente, isang tingin niya lang, alam niya. Hindi engineer yan. Alam mo yung regional, ano ba tawag doon? Yung regional director ba o something ng DPWH, yun, alam niya kagad yun eh. Pare, bitar na bitar yung mga yun. Litaw na litaw. Oo. Hirap ng ganyan. Isa daw construction company. 96 million lang naman. Pero nakakagalit daw. Diyan sa Kalumpit, Bulacan. Diyan ba si... Lapit lang yan. Yung Kalumpit. Lagi na iipit. Yung ano yan eh. Yan yung boundary ng Pampanga with Bulacan. It straddles the Pampanga River. 'Di ba? Ang boundary kasi, what separates Bulacan and Pampanga, yan Pampanga River. Okay? Palagi raw bahayan. Laging baha. So, pinuntahan ni President BBM. Okay? Di ba meron na siya isang pinuntahan dati? Eto, pinuntahan niya to. Mahilig mag-ocular si Presidente. Meron daw pong embankment dyan sa Pampanga River. Pero isang tingin niya lang daw ay gumuguho na. At ang matindi rito, declared daw yan na finished. Tapos na, oo. Ano ibig sabihin kaya nun? Completed.
Ika nga. Paano naging complete yun? Yun na nga eh. Hindi, madalas naman tayo kasi si ganyan sa Pinas, alam mong hindi pa tapos, sasabihin na bukas Palusot. na, palusot na, completed. Palusot. Ang gumawa daw po to, St. Timothy Construction. Naku. Yan, St. Timothy, yan yung St. Gerard, yan yung dati raw, in-interview sila sa TV. Yung mag-asawang may-ari niyan. Dati raw, hirap na hirap sila kasi private sector yung kanilang mga client. Kaya raw sila gumanda na. Naglumipat na sila sa DPWH. That's from their own admission. Mas, Grabe. Mas maganda ang lucrative ang trabaho sa gobyerno. Ano nila. Ang sabi po ng presidente, unbelievable. This has been going on for years, sabi niya. Pero pinapa-review niya kasi yung term niya lang eh. Kaya parang limited eh. Paano yung mga tumira doon sa Davao? Ang daming tumira doon. Davao. Yung mga ibang lugar. Eastern Visayas. Bakit sa Bulacan lang? Ayan po, nagpapa-audit daw ang COA. Ano kaya ibig sabihin nun, pare? Forensic accounting. Lalim Alam ko yun eh, yung forensic accounting. Ang purpose po niya, nahanapin nyo kung merong fraud. Kung mayroong kalokohan. Yan yung forensic. Yung ordinary accounting, parang i-verify mo lang na truthful. Yung audit. Yung external auditor, yan lang ang sinasabi niyan eh, di ba? Pero yung pong forensic audit, hahanapin nyo kung merong mga nawala. Mas matindi yun. Napanood mo yung pelikulang The Accountant? Yun. Si Ben Affleck. Yung ginawa niya doon, kasi doon parang meron siyang special siya eh. Di ba? Yung ginawa niya doon sa kumpanya, yun ang forensic audit. Yun daw pong COA, yung pinuno ng COA, walang iba kundi si Gamaliel Cordoba, inutos daw po fraud audit lahat ng flood control sa Bulacan. 44 billion pesos lahat yan. Yan pong sa Bulacan, ang total sa Central Luzon, yung buong region, ang daming probinsya noon, pare. Ano ba yun? Central Luzon. Bataan, Zambales, Tarlac, Pampanga, Nueva Ecija, at Bulacan. Yung Bulacan lang, halos kalahati nung na-corner. Ang lupit naman ng Bulacan, napakagaling naman nun. And yet, laging baha. 44 yun ang billion. masakit eh. Laging baha. Naglabas daw po ng memorandum at in-order ng chief. Ngayon lang, boss. Hindi kasi ni-raise. Kundi lang nagwala ang presidente. Given the critical issues raised by the president. Ganon? Oo. Sa Bulacan. Meron palang fraud audit office yung COA. Meron nga. Ito. Anong ginagawa noon all this time? Walang nahuhuli? Yun ang sinasabi ko. Ngayon, kumuuso yan. Nandyan ang issue, labas kayo ng labas ng ganyan. Maglabas biglang kayo. Biglang naging masigasig. Ano ibig mo sabihin? Masigasig. Kanilang Biglang naging masigasig. Sumipag. Ibig sabihin noon, plastic lang yun. Pakitang tao. Hindi natin masabi yan. Pero, di ba yung isang contractor na, yung MG Samidan Construction and Development Corporation. Paid up capital nito ay 250,000 lang. Bakit? Wow. Pero it had bagged 5 billion pesos worth of flood control deals itong nakaraang 3 taon lang. Maraming ganyan, pare. Maraming ganyan. Front lang kasi yung mga yan eh. Front. Ang matindi pa kasi dyan, yung subcontracting. Sa tingin ko, dapat magkaroon tayo ng reforms. Yung mga subcontracting. Ang nangyayari daw, merong yung magbibid.
nanalo na yon. So, luto na yung bidding doon. Eh, yung magbibid na yun, marami siyang project eh. Eh, hindi naman niya kaya lahat gawin yon. Diba? Yung mga nagbibid. Kaya nga siya... Sa subcontract niya ngayon. Sa subcontract niya. So, kumita na sa kanya. Kikita siya. Yung magsa-subcontract, titira pa din. Titira rin yun. Alam ka naman hindi kumita yun. Patong-patong na. Eh kung yung nag-subcontract na yun, nag-hire pa ng iba pang... Kaya pala Katakot-takot na lalaking uubos. halaga, no? Oh. Ang estimate nga ni Magalong, payat daw yung 40% nawawala eh. Payat daw yun. Okay? So meron palang fraud audit office itong COA at nagtataka naman po kami rito, ha? Eh, bakit bigla ngayon lang? At bakit sa Bulacan lang? Sa dami-dami na mga projects, bakit sa Bulacan lang? Yang forensic, di ba sinabi na natin ng forensic audit? Nung nagsimula si Presidente, sinabi na natin yung forensic. Ginanahan daw po ang COA dahil doon sa website ng Presidente. Ano ba tawag din sa website? Sumbong sa Pangulo. Sumbong sa Hindi Pangulo. isumbong si Ramon. Isumbong yun. Isumbong mo si Tulfo kay Raymart. Iba yun. Hindi pala. Isumbong mo si Tulfo kay Hindi. Isumbong. Paano ba yan? Isumbong mo na si Tulfo. Isumbong. Hindi eh. Nalilito tuloy ako. Venera, I'm giving you 48 hours. Alamin kung sumbong o isumbong. Ayan. Isa pa yan. Baliwala yung 48 hours. Kagaya nga na sinabi natin, lumipat lang sa iba. Yung mga online. So ano yung inangas-angas mo doon? Wala namang measures. Anyway, ang coverage daw po ng audit sa Bulacan from July 1, 2022. Ibig sabihin, mula nung nagsimula yung term ni President BBM, yung previous to that, forgiven na yun? Hindi ko maintindihan to, pare. Kasi matagal na silang tumitira eh. Isipin mo. Dyan, Okay, ang coverage, since July 2022. Yan lang, napaka-limited. Paano yung previous to that? Forgiven na? Ang coverage po ay flood control projects lang. Paano yung mga ibang public works project na alam din natin? Marami ring kalokohan dyan. Yung mga cat's eyes. Magkano lang pala yung cat's eye, ano? Tapos, magkano yung patungan nila? Bakit sa Bulacan lang? Hindi. Bulacan buong Pilipinas yan. Di ba? Nagtataka naman ako dyan eh. Bakit very limited yung response ng COA? Okay? Ang pinakamatindi pong bahain. Baka mabulunan. Kaya pinaprioritize nila. Di ba dyan yung kinekwento ko sa'yo, yung NLEX, yung naging problema sa NLEX. Meron kasing tulay, overpass, crossing the NLEX, dyan sa Marilao. Isa yan sa dalawang mababang tulay. Okay? Alangan naman mag-adjust yung NLEX. Ibaba mo yung NLEX. Paano yun? Di magiging parang roller coaster yun. Dapat talaga yung NLEX pantay. Talaga natural na mababa yung tulay. So, ang paraan dyan, itaas. Ilang taon na yan, lagi sinasabi. Kasi nagbago na ngayon ang mga trailer trucks. Alam mo ba yung container van? Dati, swak yan eh. Sukat yan. Okay? Kasya. Tumaas yung container vans. Ngayon, Nagbago ang measurement. Tumaas. Di tatama. Tatama na yun doon sa tulay. Okay. Ang sinasabi ng mga opisyal ng Bulacan sa NLEX, enforcement. Kailangan, huwag nyo papasukin yung mga truck na delikadong tatama dyan sa Bulacan. So, problema ng operator ng NLEX. So, nag-i-inspection sila. Grabe, ang daming taong nilalagay. Oo. Tapos, meron silang tinayong mga parang how to measure. Pag tumama ka ron, hindi ka pwede. Atras ka. Ayan. Ang
daming gastos. Okay. Yun ang sabi ng enforcement. Oo. Ang problema, merong mga truck na yung lower, yung lower yung patungan ng container van, yun pasok na pasok yun. Okay. Meron naman van na yung ordinary truck, lalagyan mo ng container van, tatama talaga yun. Ayan. Ilang beses nang tinamaan kasi yan, tulay na yan. Ang recommendation dyan, itaas na yung tulay. Ang sabi ngayon ng DPWH, ibigay nyo na sa amin yan. Ang cargo niyan. At kami na magpapagawa. Ayaw ibigay ng LGU ng Bulacan. Why? I don't know. At saka hindi po ba pwedeng banggitin sino ba mga congressman dyan sa Bulacan na yan? Dati nang gawi sa mga LGU yan eh. Kahit sa restoration ng pagdating ni Jonathan, tanong natin sino mga congressman dyan. 45 billion na nakuha eh. Ganito raw pala yan. Hindi sa BICAM nagkakadalihan dyan. Habang ginagawa yung budget, nagkakaroon na ng lutuan. Lutuan? Hindi pala. Ng pakiusapan. Horse trading ang tawag. Singit mo naman yung budget. Yung project ko dyan. Pero year in and year out, naisisingit eh. Paano kaya yun? Kahit na yung project eh, hindi matapos-tapos. O kaya hindi, nilalagyan nila completed na. Ano hindi matapos-tapos? Ano ibig sabihin? Napakahirap ng project? Siguro, pare. Unique ang mga... Mahirap ang requirements ang mga engineering niyan. Nung pinag-uusapan pa lang po yung project, nagkakabakbakan na yan. Di ba? So, dapat magmula doon pa lang ang reform. Hindi po pwedeng... kumbaga, ang gusto ng Senate ay i-televise yung BICAM. Mga boss, minamahal ni Winer na mga boss, pagdating ng BICAM, luto na po ang pizza. So, bare dyan sa sinasabi mo nga, di ibig sabihin di ba there are calls na Congress will investigate. Yan. Sila ang mag-iimbestiga sa sarili nila? Hindi, kaya nga sinasabi nga ni Congressman Sandro Marcos, hindi maganda. Hindi magandang tignan. Or, walang mangyayari. Imbestigahan natin sarili natin. Mahirap. Hindi yung nga private companies, ang laking pera po kasi nito. Taon-taon, halos daan-daang bilyon ang inilalagay natin sa infrastructure. Pero kung ganyan ng ganyan, di ba? Mga kalsada, bilis mauka. Tulay, bumabagsak. Mga dikes, nauubos. Kumbaga parang, dali naman maupod doon. Daig mo pa yung mga, Nike at Adidas. Daling maupod yung Nike nga, nadudurog Yung bakbakan dyan, pare, nung ginagawa pa lang yung budget, nandun na yung usapan. So, ibig sabihin, yung DPWH, kasama dyan. Bakit wala doon yung focus? Kung gumagawa yung mga congressman, dahil may cooperation yung mga DPWH, kinento ko na ba sa'yo yung district engineer doon sa Mindanao? Paano ba nangyari? Inilaban. Kasi may political rivalry. Yung isang grupo, malakas yung kanilang kandidato. Yung isang grupo, kailangan nila humanap na kayang buwagin yun. Ang nakita nila, DPWH official, doon daw nagkabakbakan ng 30,000 per head. Aray ko. Di ilan yun? Times Times. Well, maliit lang naman yung bayan. What I'm trying to show, maski yung mga political leaders, pag nakita nilang DPWH, ito palaban natin, maraming pera to ganyan. And yet, hindi nababanggit yung DPWH na yan. Ang lahat ng tama, rightly or wrongly, ay nado sa mga lawmakers. Cheese, di ba? Tinitira ngayon kung sino-sino. Si Saldico, Speaker Romualdez, parang ganon. Hindi lamang po sila Malaking bagay yung ginagawa pa lang yung budget ng DPWH. Ganito po yung process, yung DPWH,
gagawa sila ng mga projects, tapos isasubmit nila sa DBM, yung DBM, ihimayin yan, tapos ilalagay sa budget, yung budget na yun, isasubmit sa Kongreso. Ayan. Yun ang, dyan na po nagsisimula yan. Okay? Dyan nagsisimula. Sabi ni, ang Senate Blue Ribbon po, bukas ata, magsisimula yung kanilang hearing, investigasyon dito sa mga flood control projects. Yung nga, napaka-limited nung flood control lang, at saka 2022, July 2022. Ang sinasabi po ngayon, sino ba dapat ang mag-imbestiga? Kaya din ng Senadong imbestigahan to kung gano'n. Meron din sila Meron din sila so, at least si Marcoleta, wala. Hindi pa siya senador noon. Hindi pa siya senador noon. Ngayon lang siya senador. Congressman siya noon. Ha? Congressman siya noon. Ano, meron din siya? Hindi natin masabi. By the way, yung district engineer at regional director, paano ba ang yung division district, of labor niya? yung district, yung region composed of many districts. Oo. So yung regional director, isang region. May sa loob ng region may mga district. Pero yung district engineer, yun ang matindi, yun ang diretso. Siya yung nandun talaga sa personal. Pero ewan ko, baka may commission si boss. May balato. Hindi gagalaw yun. Whatever they call it. Kasi yung district engineer, nakarekta na yan dun sa congressman Tsaka even sa senador. Ayun na nga yung kausap. Yun ang kausap Hindi naman yung regional, director. Ang matindi dyan, dapat di ilabas, sino-sino yung mga lawmakers, huwag na natin sabihin congressman lang, kasi pati mga senador kasama dyan. Lawmakers. Yung pong lawmakers na contractor pa rin. Di ba? Pamilya niya, nakapangalan, contractor, mga kaibigan niya, yan ang matindi. Sa Bicol, dami yan. Ang analysis po kasi, even inside Congress, by Congress I mean both the Senate and the House, ang analysis po dyan, yung mga dating contractor, mga contractor na sila, talaga yun ang negosyo nila, nakita, napakaganda. So, tumakbo na ng congressman. Kaya dumami ang lawmakers at the same time contractors. Kasi parang gumanda yung career path nila. Ayan. Ayos galing. Yung mga contractor naging congressman na. Yun naman mga congressman, nakita nila sobrang ganda. Nag-contractor naman. Ayan, gumawa ng business. Kaya dumami po sila. Oo. Hindi natin alam kung ilan yan. Wala pa tayo na, di ba? Meron bang special audit ito yung mga dyan? nanguna nung SONA na tumayo at nag-standing ovation. Sila yun. Hindi, kasi meron mga ilan tumayo. Ang tingin ko, yun yung, di ba, sa ngayon, si Toby Chanco. Toby Chanco, inuupakan yan. Di ba? Meron din mga congressman sigurong nasusuka na. Oo. Parang ako kanina, medyo masuka-suka ako nung may ini-interview yung... Naku, aray ko. Yung government official, secretary pa. Kaya nga pinigil ko Medyo masuka-suka ako Ikaw ba hindi? Bener kayo, nasuka? Inaantay ko, baka may sabihing maayos na Baka biglang banggitin, we are going to boost production sa agriculture. Hindi, 20 pesos per rice per kilo. Per kilo. Ayon po kay dating Senate Senate President Drilon, maraming duplication dyan sa DPWH. Yung trabaho, pareho lang yung ginagawa. So pareho mo aayusin yun. Kung ikaw ang contractor. Kasi yung mga district regional engineer, sila ang magsisilbing physical audit nung
picture na ginawa, di ba? Kayo ang dapat nandun on-site na sinasabi. Kayo dapat ang tumitingin yan. Paano kung kasabot kayo, laging pasado na pasado yan. Kaya sinasabi ng Presidente, paano nakapasa yung project na yan sa Kalumpit? Kitang-kita niya mismo na below standard. Ibig sabihin, yung district engineer, tanga. Baka to follow yung standards. Parang yung management. At sino ba Paliparin na muna natin yung aeroplano. Get this plane off the ground. Ayan. Hindi ako, yung Hindi ka boto. doon ako, yung COA, biglang pumapil. Orders on. Naging masigasig. Oo. Brad, dapat yan. Year in, year out, may ginagawa kayong ganyan. Pagbabalik po ang karambola dito sa Aliw Channel 23 at DWIZ 882. 8:30 ng Aliw Channel 23 at DWIZ 882. Kasama natin Jonathan De La Cruz. Yes! Joel Lacsamana. Oy! Si Gordon Banal. Ha? Oy! Bakit daw may mga nagre-request, President BBM, tignan nyo rin daw po yung sa Cavite. Yung mga Huwag lang flood Bulacan, control dyan. Oo, Bulacan. Kaya Tsaka tignan nyo rin daw po doon sa Davao. Oh, yes. Marami Yeah, doon. Marami po. Marami. Ito ang naging dito, pare. Na-late ako dahil kausap ko yung mga tiga-Cordillera eh. Ganun? Oh. Bakit? Ang tindi rin pala doon. Sa norte. Bumabaha? Oh, Bumabaha sa... Ang lakas! Ang Sa lakas! lahat naman Ang lakas ng ano? Ang lakas ng flood control doon. Merong isang Sa lahat naman, bundok na nga yan. Meron daw isang contractor doon, yung para nun, sumipad. 250,000 ang ang kapital. Nakakuha ng 5 billion pesos worth. Ganito yung technique dyan yung subcontracting. Kahit maliit na kapital mo, basta may connection ka, makukuha mo yung project. In other words, ma-pro-front ka. Makukuha mo yung project, pagkatapos isa-subcontract mo. Yun sa akin na masama. Isa-subcontract mo, so ano responsibility? Na doon sa subcontractor o doon sa main contractor? Turuan yan. Turuan na yun. Okay. Isa pa, ang Department of Public Works and Highways, binago po yung kanilang patakaran. Kasi yan, pag nakumpleto ang project, kailangan mag-issue ang DPWH na tinatawag na COC. Yan po yung Certificate of Completion. At maraming process yan. Na yun, nagkaroon na ng shortcut. Dahil din sa kagagawa ng DPWH, binago po nila. Dati yan, yung contractor, isasabit niya, pakikita niya yan sa local official. Halimbawa, barangay. Yung barangay na yun, magse-certify na okay. Halimbawa, sa amin lugar, sa Sapa, noon. Nakita ko, may sakit pa ako eh. Yung DPWH secretary mismo, nandoon. Tinitignan yung Sapa. Di ko natiis, tumayo ako, may sakit ako. Nilapitan ko, boss, ganito ginagawa dyan. Yung Sapa, okay, imbes na laliman, sinementohan nila yung gilid. Ganda. Sinemento yung gilid, gano'n. Hinukay yung simento. Yan. Hinukay yung sisementohan, yung lupa inilagay doon sa Sapa. Yan ang ginawa niya, mga tarantadong yan. Sabi ko, okay, pare. Wala na ibang... Ganyan ang papel dapat ng barangay. Ito, pare. Sasabihin nila, ganitong kalokohan ang ginagawa nito. Ito, sasabihin ko sa'yo. Yung barangay, nakaano na yon. Kung halimbawa... Kasama na. 10 project. Nakapirma na yon bago pa matapos. Bago pa Sa umpisa pa lang. Hindi, tinanggal na ng DPWH yung requirement na yon. Kasi, hindi na kailangan. Wala na. Hindi na kailangan dahil nakapirma na. Sabi ng contractor siguro, gastos lang yan. Hindi ba kinakabahan yung barangay o na baka ma-audit sila, baka ma-inspection? Sila nakakakita ko anong ginagawa doon eh. Sila nga nag-audit ng sarili nila eh. Di ba? Napakagulo nito. Ayos na to. Bakit ayos yan, Tapos, mag-i-issue ng acceptance yun ng LGU dapat. In this case, barangay, even barangay. In-interview ng inquirer, yung barangay chairman dyan sa Kalumpit, sinabi niya, wala po ako nakita ni isang dokumentong ganyan. Kasi nga, boss,
binago na yung rules. Hindi kayo kasama. Na hindi na kayo kasama. Kasi ang assumption doon, nakasama na kayo sa umpisa. Yun ang assumption doon eh. Di ba? Pati yung yung mga, ito, hindi lang barangay ito. Probinsya. Mga probinsya. Grabe. Yung local governments mismo, Kasama yan. hindi na kasama. Hindi nga, tumitira din kasi. Meron ako nakausap na kontraktor eh. Well, maliit lang siyang kontraktor. Pero talagang iniwanan niya na yung business na yan. Oo, mahirap na. Mahirap na. Paano si Mayor? Oo. Kasama lang. Paano si si Direktor ng DPWH? Paano si Auditor. Oo. Paano siyempre pinakamalaki Boss. kay Congressman. Yeah. Paano yun? Okay? Ang tawag doon, Brad, Ano? ang tawag doon sa mga ganyan na workout na naiiba na yung mga arrangements, etc. Kasi ano na sila doon, whole of society sila doon eh. Whole of society. Oo, whole of society. Ano ibig sabihin na whole of It society? takes Lahat kayo it takes a kikita. village. Kasi it takes a village. Yo! At saka Whole society, lahat tayo kikita. tsaka meron na silang tawag doon QPQ. Aha. QPQ. Alam mo 'yon? Ano yun? Quid pro quo. Quid pro quo. Meron na eh. Tumahimik ka. Kasi ikaw meron ka rin eh. Tumahimik ka Oo. na. Kung So kapag lahat busalan mo, wala Opo. kikibo. wala, meron ba? Ngayon lang nagkakaroon ng ganyan. Oo, dahil Ito nga, Kasi si Presidente, biglang ang sinabi. nagising ang COA eh. Oo. Biglang nagising na ginanahan daw sila dahil dun sa website ng Pangulo. Magkakaroon ng fraud investigation. Nak. Yeah. Fraud audit. Fraud audit. Yan yung forensic. Ang hirap niyan, pare. May opisina palang ganyan sa no? Sa Sa COA? Of Oo. course. Eh, anong resulta nun? Ito. Through the years, ilang taon na. Yang mga DPWH, wala silang nakikita ni isa. Hintayin ninyo. Anong hintayin ko? Ito na. Anong ito na? Ito na. Ang alin? Ito na ang ayos. Tapos ngayon, kanya-kanya na ang press release. Yan. Pinapatulan naman ng mga dyaryo. Dapat yun, imbestigahan nyo, COA. Meron pala kayong ganyan opisina. Meron na ba kayo nahuli? Sa dami-dami ba naman ang nangyayari sa Pilipinas, ni isa, wala kayo na... Dumadaan po kami sa proseso. Dumadaan ho kami sa proseso. Meron kaming proseso para dyan. Okay, ano yung mga dinaan nyo sa proseso? Ito po. Dumadaan pa Ano po. mga kaso? yung 6,000 na flood control yeah. projects, so ito yung listahan. Asan? Ito yung Nandyan? Nandyan ho yung aming audit observation memorandum. May audit observation. Oh, AOM. Random. Kasi ganun ang proseso yan eh. Hindi, ang tinatanong ko, pare, hindi yung ordinary process. Yung forensic audit team nila, meron ba nangyari dyan? Meron silang ganung office eh. Hindi pa ho dumadating sa amin kasi pagdating ng audit observation memorandum, ipapaliwanag ng management kung ano ang nangyari sa inyo. Actual na Ngayon, kung nagpaliwanag ng mabuti yan, Kasalukuyang ginagawa. Kasi mahihirapan, mag-iingat siya mga tarantadong yan kung stricto ang COA. Ang balita natin, ang COA, ano na rin. Whole of society. Whole of society It takes a na village rin. din sila. It takes a village takes a eh. village. Kasi yan ang mahirap dito kay Makluhan eh. Ah, Sinabi ko na sa kanya, huwag ka masyadong nagsasalita ng ng ganyan. mga It takes a village. Oh, it takes a village. Kakagulo tayo. Yan tuloy ang ginagawa. Yan ang Yan ang ginagawa. nagiging practice. Ngayon, practice na. It takes a village. Hindi, yung mga management, yung project manager na sinasabi mo. Ay, sir, naka-preposition na po yung aming dyan. Tatapusin po yan. Ini-invite Pero ko pa rin, completed Jonah. na to. Kami po kasi nag-iusap-usap, ang naisip namin, magkakaroon kami ng interview portion every Friday. Every Friday. Ganda Pero na kakaiba nangyari po, kamukha yung nangyari nung Lunes. Nung Friday. Ayaw namin yung government official, ano namin dito, bubulahin lang Bubulahin tayo, lang tayo at niyan. masusuka lang kami. Ayaw namin yon. So, sa Biyernes, kinokontak ko kasi yung number 1 top man ni RSA na gumawa niya ang Pasig, niyang Tulyahan, yang San Juan River, okay? Kung yung mga scientific studies na ginawa para dyan, maipaliwanag. Yan, importante yun. Gusto ko po sana, para maging model
no mga ibang businessman na gustong tumulong. Nako, Ano naku? that will bring back memories. Ah, Ganon. Kasi no first 3 months, the third month of the term of Secretary Shimato, merong ganyan, merong DNR. meeting ng lahat ng mga big time Wow! conglomerates. Oo. Wow! Kasi Gusto na yung tumulong. nag-pledge. Anong pledge? Nag-pledge sila. Sir, talagang ganito gagawin namin, etc. etc. Lista sa tubig After yun. after 3 months, pumunta doon si RSA. Manong, sabi niya kay Secretary, Ah. nasaan yung check ng mga yan? O kaya yung wala Manila pa. equipment? Wala. Ito, meron na ako. Ayan. Bibili na ako ng equipment. Ako na bibili. Ako na, bibili mismo. Ginawa niya. Ginawa niya. Oh. Yung kanya lang. Ito, may pledge eh. Ano natin yung pledge? Nakapirma yan, ha? Ha? Okay. May Nakapirma pledge, ha? yan. Pero itong mga top business groups daw Yan po. yung meron silang malaking board. Yan. Kanya-kanyang Kanya-kanyang pirma. Tapos kinukunan naman dutifully ng mga media. Yan, Oo. yan. Mga business groups, encouraging the business community to get involved. Ayan. PCCI, ECOP, Mm. yan po yung Employers Confederation, PhilExport, Nako. Philippine Retailers Association, Philippine Franchise Association. Yan daw po sana ang gawing na lang CSR projects ng mga business. Gayahin na lang si RSA. Yan ang sabi nila. Good luck sa inyo, mga business groups. Sa inyong mission, na makumbinse itong mga conglomerates, big business, na yumayaman on our backs. Nakapatong lahat sa atin yan, mga yan. Sana maibalik, give something back. Napakalaking problema nito ba? Leptospirosis. Okay? Yun lang, namamatay. Marami naman mga Nawawalan ng bahay, nasisiraan ng gamit. Nasisira ang pananim. Ang suggestion ko, yung mga contractors na malalaki, through pickup, yung Alin yun? yung pickup, Ano yung pick-up? Philippine Pickup, Contractors PCAB. Accreditation Board. Oo. Wala dismantle na dapat yan. Hindi, ganito. Useless yan Kung ako, yung mga malalaking Accreditation, ina-accredit nila yung mga ulol? kung ako, malalaking contractor, kausapin ko sila. Malalaking contractor, yung mga magagaling, DMCI, Megawide, mga ganong klase, yung mga malalaki talaga na Hindi nga nakikilam sa flood control Hindi yun. nga, ito hindi sila makikialam. Ang gagawin lang nila, sila yung audit. Di ba? O ito, meron kami for 2026, ito yung project, flood control or infra project in this particular province or region. Ikaw in charge yan, ha? Come out with your team at kasama ng COA, mag-audit tayo. Yan. Aha. Baka pwedeng ganon. Yan ang private sector participation. Ang problema, pag ikaw gumawa niyan, uupakan ka. Ayun. Yun Ayan. ang Si problema. RSA ngayon, Malalamon ka ay, sa nako sistema. po, katakot-takot na upak, banat, kaliwat kanan. Yung mga wala namang kredibilidad whatsoever, bigla na lang magsasalita. Inuupakan siya. Ha? Saan kaya galing? Kaya nagbo-volunteer yan dahil Ayan. siya ang may kagagawa. Siya may kagawa ng, niyan. Flooding dyan. Sa Bulacan. At saka Skyway. Yan. Ba't nasama yung Skyway? Ayun. Kasi tinabunan Tinabunan nyo ang mga waterway. Waterways. Hindi, pero in the meantime, ang sana nga gawin natin, ulit lang to, sabihin uli ng Public Works, DNR, ng gobyerno, ano ba talaga yung mga river basins? At ano, ilagay natin Ibuhos ulit. dyan lahat. Ilagay natin ulit dyan yung mga tributaries niya or whatever. Yun, hukayin yung mga tributaries. Nasaan yung mga yan? Nasaan? Dyan lahat. Yan ang una natin. Metro Mahirap Manila. naman po yung puro dike lang, embankment Oo. lang ang gagawin natin. Hindi naman natin hinuhukay yung mga waterways. So, yan ang isa. Patas dito sa Metro Manila, makalaman mo, itong estero, paano naging ano to? Bakit natabunan na, bakit may building na Kaya dito ang sa estero problema na yan, ito? may permit ho yan, sasabihin ng Permit LGU. ng ano?
permit to... To construct, to build. So, Ayun. oo. Ayun. Yun na nga ang question. Paano kayo nagkaroon ng Ano ang permit? Mm. Oo. Paano yun? Alam mo, yan, Paano mo sasagutin yun? Hindi! Sagutin mo. Kwento Okay. ko na sa'yo, napadidate ako niyan eh. Mga ilang negosyante Yan, sabi, yan. Sir Joel, Ano ba? Hindi pwedeng sisihin ng mga private sector dyan. Mm. In good faith, nag-apply silang permit sa LG. At Good binigyan faith. naman sila. Good faith. In good faith. So, Hindi. this is bad for business. You are changing the rules of the game. Pare, ganito yung... Midstream, yun ang sabi. I am questioning... Masama. I am questioning always the good Good faith faith part. Yes. Kasi nung nag-apply kayo, alam nyo na Alam nga mo na bawal. Mag-a-apply Mag-a-apply pa kayo, tapos sasabihin nyo, in Good good faith. faith, nag-apply kami. In good faith, alam nyo bawal dyan? Paano naging in good faith yun? Yun ang defense nila lagi eh. Oh, We're oh. doing this in good faith. No, you're not. Dahil alam nyo bawal. Kumbaga sa mga kumakandidatong dynasties. Yan. Alam nyo na. Alam nyo na nasa bawal ang dynasty sa Constitution. Kandidato pa kayo. Realistically, sabihin, kung hindi kami nagpagawa, may ibang darating dyan magpapagawa. Ayun. So, Yan na. ganun Yan na yung mga... O, di upakan nyo yung magpapagawa. Basta sabihin, no build zone ito. Oo. No build. Stricto sila pag ganun, ano? Ay, di. Pare, wala lusot yan. No build zone. Hindi, yan. I was going Hindi, to alusot say, niya. sa ibang bansa. Hindi, Alusot. nabanggit ko lang kasi meron sa YouTube yung presidente ng Singapore, sino yung bago yung... Lawrence Wong. Look mo straight, ano. May Very tinuro straight. kasi tumira ako sa Singapore, yung northern Singapore, yun yung woodlands area. Yun Okay. yung crossing to, Yes. to gagawin nila, i-redevelop daw nila ngayon yan. Kasi ano na yun eh. At gagawa nila na may housing, may Pero mixed use, maayos. Pero maayos. And the way he says it, maniniwala ka na talagang gagawin nila yun para mapataas yung real estate value, maging mas ano kasi yun na lang pala ang kulang sa Singapore na lugar na i-develop. Natatanda ko You yung can sinasabi. believe it, oh. Tama yung sinasabi ni parang Joel. Kung Kung yan ay maplaplanuhan na mabuti. Ito yung sinasabi mo, no build zone. oo. Talagang Sample yung wala build dapat zone, ito. oo. Ano? Hindi, madali yan, no build zone na yan. Kasi ang problema sa mga river basin, sabi nga nung isang commenter dito, ang daming mga informal settlers. Ayan. Ito. Oo, yan. Kaya kung, How do you address that? Itong ating housing ay puro press release pa rin hanggang ngayon. ito, yung sinasabi mo na yan, na ito dapat build kasi zone, estero, No etc. build zone. No build zone ito, etc. Madali yan. Ha? Pupunta ka ngayon sa konseho, saka sa mayor. Boss, palitan mo na yung designation diyan. Build zone yan. Actually, Hindi na build no zone build yan. zone. Oo. Hindi ko naman mawalain lahat yung estero eh. Yung kalahati lang. Yun. Ayun. Mag-aalabilyar ka, ganun. Oy! 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 Saan galing yun? Saan galing yun? Alabilyar? Hindi ganyan. Yan. Sa Las Piñas, ano? oo. Tamo nga, nagkaroon nga ng flyover. Nagkaroon ng Doon flyover. sa Doon linyahan ng sa dadaanan. LRT. Oo. Sasagot sa'yo ni Mayor, alam mo, dynamic ang planning namin Yan, dito oo. sa Ano ibig sabihin ng dynamic? yung dating Estero, gusto namin pwede, maging... dynamic kami, growing There is an population. engineering solution. Ayan, Ayan. ayan. Doon nga daw sa Kainta kaya bumabaha. Yung mga lahat ng waterways doon, Wala na. naku, committed na lahat. Committed na. Eh, ganun sa Paranaque. Itong over the weekend nag-uulan, baha na naman ang sukat tsaka moonwalk, bro. Never bumaha ang sukat, ha? Oo, never, pare. Never Ang taas, bumaha ang sukat. pare, talagang hindi ka makakadaan na ano. Kasi yung mga asinan doon, hindi na asinan doon eh. Wala na yan. Yun daw pong flyover, dyan na tinayo, ay mahigit 300 million pesos ang halaga. At sagot yan ng DPWH to serve Villar City. Ayun. Bakit DPWH ang sumagot noon? Pagtaka naman yun. Ay, Baka pati contractor sila. Hindi naman kaya. Hindi naman siguro. Okay. E-gaming, gusto niyo na? Aha. Okay. Effective E-gaming? po yung 48 hours. Effective yung babala na I'm giving you 48 hours. Oo. Kasi less than 48 hours, yung po may mga online na pasugal, ay lumipat na lang ng app. Hindi na doon sa Oo, hindi na- lumipat na sila.
Very effective yan. Di effective yung babala, di ba? Yan ang sinasabi ko pag puro angas ang pinaandar at hindi naman Pinag-isipan. Nakura. Hindi kaya sila nagtaka why the BSP was going deep into this and trying to prevent precisely what just happened. Na lumipat lamang ng app. Di ba sinabi na natin Sinabi yan? na yan eh. Sinabi ko na yan, sinabi natin yan, yung mga online gaming, sila na aalisin sila sa GCash, halimbawa, or Palawan Pay or whatever. Doon sa loob ng app nila, maglalagay sila ng link nila. So, lilipat lang sila. Yan. Yun po ang nangyari ngayon. So, solved na ba? Na-solve na kaya yung problema natin sa online gambling? Hindi pa. Hindi pa. Hindi pa po na-solve. Simple-simple. Okay? Ano ngayon na magiging resulta niyan, pare? Sa kaya papunta to? Itong online gaming. Kung hindi umubra yung sinasabi, yung BSP nga, binawal nila yung GCash na maglagay ng gambling app doon sa GCash mismo na direct link. Ginawa na yan, di ba? Nakahanap ng paraan yung mga gambling companies. So, ano pwedeng gawin ngayon? I-ban yung mga gambling companies from... hindi na online yun. Oo, wala na yun. Ang ano talaga dyan, parang tingin ko, yung filter eh. Oo nga, sinabi. Na hindi lahat pwede na lamang tumaya. Merong ano yan, meron ka show money. Dati po kasi, pagpapasok ka ng casino, meron ka May talaga. show money ka dapat. Oo. May kapabilidad ka. Di ba? Yung sugal at a certain... Hindi yung nagda-drive ka, hindi mo pa kinikita, naisugal mo na. Jeepney driver, yung Bingo Plus. Naisugal mo na. Paano ba gagawin yun? Di ba, kaya nga kayo tech companies eh. Bakit kami tatanungin nyo? Paano daw nila gagawin? Kung ano, kayo nga naka-imbento ng isabong eh. Ng link sa isabong eh. Gamitin nyo yung pagiging techie nyo. Di ba? Para mangyari yun, yung filtering. Kasi kapag walang nangyari dyan, ano yan pare? Game over. Total ban yan. So sa akin, yung mga gambling companies, if you want to survive, you better come up with a solution. Di ba? Kayo na mag-isip kasi kayo ang nakakaintindi niyan eh. Kayo na mag-propose. Meron silang alliance ngayon, pare. Ang alliance, ang ginagawa, puro PR. Hindi masosolve yung problema. Di ba? Ang alam na natin, this is a given, there's a public outcry. Ang simbahan. May problema, oo. Ang simbahan galit dyan. May mga congressman na senador galit dyan. So ngayon, may pressure doon sa executive na i-ban yan. Ngayon, kung kayo kumikita dyan, gambling, ang ginagawa nyo, may alliance kayo, pero ang alliance nyo, puro PR, binabayaran nyo yung mga media, walang mangyayari po dyan. Better come up with the solutions. There is a solution, but it will require the NTC and the telcos to cooperate. Ang mga telcos ayaw nilang magkaroon ng ganun eh, yung filter. Kasi mababawasan talaga yung revenue. Para yan ang problema dyan. Because there is already a solution to this, which is the filtering, yung sinasabi ni Paring Conrad. Meron na. As a matter of fact, the people in NTC as well as in DICT know how to work it out. Kaya na itong mga telcos, yan, ayaw nila. Kikita kasi, mababawasan sila eh. Mababawasan sila eh. But how can you, can you economically say that na meron talaga sila? No, there is. Na ano? Sinabi na ng mga gaming at saka ng NTC that there is such a filter system. But ayaw nilang i-implement. Alam mo, sa ngayon, ang sinasabi ko, ganunin ninyo. Bakit ayaw ninyong i-implement? You have a franchise.
you are obligated under the law to work on that basis. These are your conditions. Ang sinasabi na ngayon ng bayan i-limit ang mga makaparticipate sa gambling. Hindi namin sinasabing iban ng e-gaming. Hindi. No. I-limit lang. Basically. Because there's a big difference. Age at saka yung capability to gamble. Yes. Magagawa nila yan. Nagagawa nila yan. Ngayon, pero kasi itong mga online gaming, hindi yun ang focus ng kanilang attention. Ang focus ng kanilang attention, labanan yung public outcry against online gambling. So, yun ang inuupakan nila ngayon. Kumbaga, confrontational. Whereas, kung kayo magbibigay ng solusyon, baka tanggapin ng taong bayan ganon, pala, pwede. There's got to be a compromise. Kasi kung puro init ng ulo, angas, I'm giving you 48 hours. Hindi, yun yung Wala investigator. mangyayari Yun yung dyan. supposed investigator. Kasi sabi natin Na 48 hours. Yun sa telco. Na ngayon, pare, I'm interested in this dahil yung kaibigan nating, for example, si Robbie Alampay, siya na ngayon ang head ng corporate affairs sa PLDT. Si Robbie? Paring Robbie, naging editor-in-chief ng Business World. Gusto kong tanongin, okay, do you have the capability to filter talaga Yes. itong Yes. tatanong ko There sa is kanya. there is a system. Hindi pero kung ang gagawin ni Pare Robbie, uupakan niya rin yung outcry. Hindi, sasabihin Wala lang niya. mangyayari dyan. Kasi right now, sinasabi niya, the situation is not as bad as some sectors are painting it to be. Yun na nga. So, Okay. So it's a battle now, communications battle. Oo. So hindi nga My yun suggestion. Ang iniisip natin, kailangan come up with the My solution. suggestion is, since you are already the communications director of PLDT, take some courses from Courses. tutorial. Ano tutorial. courses? Tutorial, pare. Tutorial. Tips mo. Tips na lang. Tips. Tips. Tutorial Oo. from your good friend Dave Gomez. Okay. No. Tama. Pare, Si Dave mas matagal na. magaling yan sa corporate, ha? Yan. And Hindi then siya- use words like conclave. Oo. Yan, oo. 9. Diba? Kasi Oo. pag conclave, wow, Kasama lahat. it's something new. Yes. So we're trying to find a solution here. Mahirap naman yung puro bangayan ng bangayan. Angasan ng angasan. Papilan ng papilan. Walang mangyayari po dyan. Kailangan na magkaroon talaga. Baka yung conclave will come up with the solutions. Let's hope. Buhay pa yung conclave, 9 o'clock ng umaga, Karambola, Aliw Channel 23 at DWIZ 882. Balik tayo, Karambola, Aliw Channel 23 at DWIZ 882. Kasama natin, Jonathan De La Cruz. Joel Laksamana, ako po si Conrad Banal. Andiyan na ba yung ating endorsement? Yes. Alam nyo ba, nakakatumbas ng bawat taya sa Philippine Charity Sweepstakes Office or PCSO ay kawang gawa. Sa bawat ticket mo, sigurado may matutulungan kang kababayan sa kanilang pangangailangan medikal. Dahil sa PCSO, basta kawang gawa at pagtulong, hindi ka nila uurungan. Kaya palaging tandaan, ang bawat taya may kawang gawa. Ayan, naku, Ultra Lotto, wala pang nanalo. Super Lotto, wala pa pong nanalo. Yung Ultra Lotto, 363 million na ang jackpot. Naku po, sarap nito. Ultra Lotto yan, ha? Yung Super Lotto, nasa 84, almost 85 million na ang premyo. Walang nanalo nitong weekend. Ultra Lotto, 300. Wow. Ha? Anong wow? Kung meron kang 300 million. Ay, magre-real estate. Real estate tayo. Bibili ka ng mga palayan, i-convert mo sa bahay. Pero sustainability ang Tapos, natin, kakausapin yung DPWH, magtayo ng flyover. Papunta ro sa project mo. Ganun ba gusto mo mangyari, pare? Ha? Hindi. Naman. Ganun ba gusto mo mangyari? Hindi po. Nireorganize ng presidente yung kanyang economic, hindi yung team eh. Yung DepDep ba yun? Deb. Ha? Nireorganize. Ano ibig sabihin? Hindi siya happy? Hindi naman. Ano To yun? put more
More what? Vigor. Vigor? Yes. Mendoza? Mm. Mm. Walang mangyayari dyan. Sige. Kung gagayahin nyo si Vigor Mendoza, puro ano po yan, patatawag lang kayo, show cause. Mhm. Yung binigyan daw po ng more power, yung special assistant to the president for investment and economic affairs. Yan si Decgo, Okay. di ba? Oo. Yan ba si Decgo? Yung flagship projects ba? Yun, oo. More powers to restructure the main economic policy body. Sino ba yung ano po? Yung Economic and Development Council. Mhm, mhm. Yan yung dating NEDA. Okay. Okay? Mhm. Merong administrative order po. At binibigyan yung council na yan, binago. Si Decgo na ngayon ang magre-reorganize niyan. Yan. Paano niya re-reorganize? I mean, Trabaho towards what direction? I-reorganize niya yung Economic Council. O, tapos, Yun ang bagong yun ang bagong order Hindi, daw para- na pinirmahan ni Bersamin, hindi naman ng presidente. what about it? What para- are they going to reorganize? They're going to reorganize some, a council that's been doing... Reset daw. Oo. Reset. Directed towards the What? objectives. The What are the objectives of the Economic Council? Economic objectives Because of the country. our Mm. foreign direct investments for the past 6 months. Hindi. Ako ang tingin ko rito, kaya binigay sa kanya yan, para magawa na nila kung ano yung gusto nilang gawin. Okay. It's not in accordance with the program. Economic development. objectives of the I don't country. know. Hindi. Ano? Paano gagawin nila ulit? Kung anong siya na ngayon na magre-reorganize. Sino? Kumbaga, para siya na yung head ng council. Mhm. Si Decgo. Wala nga ginagawa yan eh. Oh, Tapos ma- ngayon na bibigyan nyo ng trabaho trabaho hindi na niya gagawin. parang yan yung ano Who is going to do the job that you are not going to do? ganyan. Sa DFA dati, meron kaming ganyan. Na yung the ambassador in charge of administration and finance. Meron siyang isang senior officer din. Tapos nagpaalam, nagpaalam. Sir, pwede ba akong can I take a vacation leave? I need to, etc. Sabi nung yung head. And who will be doing the work that you have not been doing? Ayan. Yan. Ganun din daw. Ganyan yan. Aray ko yun. Exactly. Siya na raw magre-restructure ng council. Yung NEDA, naging economic Planning. council yan di ba? Yung naging department na. Oo. Okay. Ano nga yan? Yung DepDep versus Decgo. Oo. At ito, pinirmahan lang ni Bersamin. Mm. Administrative order. Kasi there is such a thing under the NEDA before. It's a committee, Economic Yung Development po, Council. yung si Decgo dati, hindi po kasama sa Economic Development Council. Because of this order, kasama na siya noon, at siya pa ang may authority to reorganize and restructure. Siguro para to put order and direction into the What? the goals ng ating economic team, Hindi. di ba? If you take a look, You need a special order for that. Naka. there is. If you take a look at the executive order creating the office of the Special Presidential Assistant for Investments and Economic Affairs, nandoon na lahat yung mga yan. Yun nga yung sinasabi ni Paring Conrad. And who will be doing the work? Na hindi mo ginagawa. Na hindi Wala mo nga ginawa. ginagawa siya. Wala siyang ginagawa. Bagsak ang investment. Yun ang kanyang papel, di ba? Supposedly nga yan, nung una yan, nakakala ng business community. Ito na. Siya yung magtitimon. Oo. O kayo ito gawin nyo. Itong project na to, ba't hindi umaandar? Umaandar. Mga ganon. Wala Parang inasikaso ata yung interest ng JG sa amin. Hindi. Hindi naman. Come dyan So siya na rin po ang chairman ng Economic Development Committee. Okay.
And what else? Vice Chair na lang ang Department of Finance at saka DepDep. DepDep. Wow. Galing. Okay, okay. Ano to? Very ano good. to? Ah? Okay. Oh, galing. To make sure that everyone falls in line behind him. Kasi ano na to cabinet rank to, bro. He has, di ba, yung supervisory powers over all of these departments. Ah, ganun ba yun? Okay. Bahala. That was also under the executive order. Yan din Yun din yun eh, no? Oh. Ganun din yun? So, ano kaya, what's the difference? Now, the difference is this is an administrative order. Yung dati, executive order. Tsaka ito, si Bersamin lang ang pumirma. Yan. Galing. Galing. Although, we have every respect for Secretary Bersamin and He will Secretary sway Decco. all members He of will the... work it out. Using his conductor's baton. Yan. ayusin muna nyo yung Baguio, Camp John Hay. Yan muna. Ang pusa ko ano mga pinagagawa nyo, yung Camp John Hay. Kung sino-sino. Inapin nyo na inapay yung mga bumili roon. At saka kung sino-sino kinakasuhan nyo na wala sa lugar. Meron bang ganon? Magpakita kayo kasi susunod na tatawagin kayo ni Congressman Morris Dumugan. Ayan. He wants you to explain everything that's been happening to Camp John Hay. Bakit naman sila? Kasi sila yung in charge. Sino ba sumususi sa BCDA? Yan ang problema yan ang dapat dyan. nangyayari dyan. Pamangkin ba? O apo? O hindi ko alam Ano ba yan? Kung ano nangyayari dyan. Yan daw online sabong po. Tumatakbo yan. Ay, nako. Anong ay nako? Sinasabi ko sa inyo. Hindi po totoong nawala na yan. It's up and running. May mga photo Oo. nanilabas na nga Ay, nako. July 5, 2025. Yan. Kitang-kita po sa arena, merong waging machine, hawak-hawak doon sa cockfight. May mga tao sa paligid, pero may online betting. July yan, 2025. Di ba matagal lang binanyang isabaw? Paano yan? Paano kaya yan? Hindi yung nakita ho ninyo na ano doon, ano lang yon. It was just a TV. Meron daw pong malaking kita pa rin dyan at meron nagpapatakbo dyan na berber. Yon! Ganun daw berber. Mukhang pamangkin ata. I don't know. Ayun lang yung naririnig po natin. Lumalabas lang na medyo pamangkin. Yung hindi talagang pamangkin. Medyo pamangkin. Tumatakbo pa daw yung online na yan. paano na yung murder ng online sabongero? Missing sabongeros. Wala pa po nangyayari dyan Kaya nagkakaroon ng ganun Okay. Nakita mo si Kiskisan? Hindi lang kiskisan. Openly, di ba? Inuupakan ng DOJ. Binabago yung narrative. Binabago. Hindi. Paano babaguhin yung narrative? Merong media, Merong media campaign, inuupakan ng DOJ, but daw hindi tinanggap yung mga affidavit ng mga defendants. Sabi ng DOJ, prosecution kami. Ba't ko papakialaman yung affidavit nyo? Hindi, dapat daw tanggapin. Ang daming dyaryo Yan, pare. Nakita mo yun? Tignan mo yung workout. Ang prosecution, obligasyon nyo na Mag-prosecute. ipagtanggol yung mga defendants. Ganun ba? Yan ang lumalabas. Ay, Para daw magkaroon ng total story. Hindi, ang DOJ hindi nakukuha yung buong istorya. Kasi malaking pera umiikot. Grabe yan. Grabe. Ito, pati NBI Yung chief. affidavits ng defense, dapat yung kanilang Defense defense sa inyo yan. Ba't namin sasama sa prosecution na kami? Yan ang i-present nyo ngayon. Ano sabi ni Boying kaya? Napaka-stupid naman ito mga to. Sabi nung kanyang assistant secretary,
bakit na naman yung affidavit nyo? Affidavit ninyo yun. Dependents kayo. Prosecution kami. Ang obligasyon namin pag-aralan kung ano to. Case build-up kami. Hindi kasama yung inyong affidavit sa case build-up namin. Kayo, mag-build up din kayo. Sarili nyo yan. Oo. ang obligasyon namin to prove your guilt. Oo. Hindi to prove your innocence. Ano ba kami? That's your job. Hindi naman ninyo kami abogado eh. Abogado kami ng mga missing Ano daw ang pamilya. istorya dito sa kay NBI, dating NBI? Resigned na siya eh. Jaime Santiago. He stays in place until Until may replacement. Hindi, ano daw ba yung ano? Kasi sinasabi, dyan, ang sinasabi nila, meron daw siyang mga Bagman. Yan ang... Doon galing sa mga illegal gambling. Oo, mga ganun ang sinasabi. Ay, hindi eh. naman, ito yung iniisip ko rito. Ang naka-front dyan sa illegal gambling ay PNP. Hindi po NBI. Napakakonti ng tao niyan eh. No. Eh yan, kapag meron mga special assignments lang sa DOJ, Yan. at saka yan, NBI. Oo. Ang day-to-day na nasa baba, nako. Meron daw Paul Tangkad, sabi ng mga tabloid. Oo. Ibig sabihin may campaign against Mayroon. directors. Meron. Sa tabloids nga Minabasa ako na defender niya. Okay, pwede mo sabihin apologies. Pero napakaganda nung sinulat na sinabi, eto raw mulat-mula sa karir niya, ay napakaganda na. Wala siyang record na ganyan. Karir niya, ha? At yan ay handpick. Binunot talaga yan. Si BBM ba pumili rito? Nilagay sa NBI. Dahil nga sa sterling record. Tapos biglang meron... Tapos babanatan mo ng ganon? Hindi, tabloid pare. Ang tumira? Sabi niya, I can look anybody in the eye. I don't collect anything. I don't have any quota. Yung kasi sabi ng yun tabloid. ang sabi ng tabloid eh. Alam niyo naman yung tabloid. Ikaw ba may tiwala? Ikaw you had dealings with these kinds of media organizations. May tiwala ka ba dyan? Kasi sa tabloid, may ingay na Yan. Now, pag meron sa broadsheet naman, medyo konting pino. Yan. Now, medyo may mix yan kung paano mo kukumpasin yan. Diba? Meron akong kakilala. Masakit din yung ingay na yan. Oo, siyempre. Gumawa ng PR stunt. Tinatanong niya ako. Sabi ko, pantabloid yan. Yung PR stunt. Wag dito. Wag dito sa akin. Hindi pwede. So, lumabas sa tabloid. Ganong klase yung reputation ng... Tapos, yun ang nag-iingay against Santiago. Judge Kaya Santiago. dapat hindi siya Kaya nag-send siya ng irrevocable resignation. Ano siya eh. Sabi niya, I cannot allow this to, taint my reputation. My reputation. Ano yan? Irrevocable? Sayang na tao to. Sayang talaga siya. Talagang sayang si Judge na mawala sa government service. Nga nagtatrabaho ng mabuti. Pero siguro he cannot take it eh. Ngayon pa, at this point in my Ngayon career. ako tumanda, tsaka nyo sisirain. Gaganyan ninyo ako. Iwanan ko to. Bahala kayo dyan. Ayan po, if I may explain it, just to prove na wala siyang kinikita. Anytime I can leave this. Sa inyo na yan. Sa inyo na yan. Kung gusto Yun ang nyo. preba na wala siyang kinikita para sa akin. Kesa yung iba, halimbawa LTFRB, LTO, ang dami ng kapalpakan na nangyari, Ganun pa rin. Kapit sa patalim. Hindi yung... Ayan na kumikita. Hindi siya lumaban nung sinasabi mo parang Joel, yung 5 points. Smear. Smear. Hindi. Smear campaign. Hindi. Smear campaign. Demolition job. Yung gumamit ka lang ng 5 ganun, huli ka. Hiya ka. Isa lang, para hindi ka naman halata masyadong iho. Ikaw naman. Sayang yung nalalaman natin. Pare, Command of the English language. Pare. Importante yun, 5 yun eh. Ayan. Sayang naman yun.
ka naman masyadong ganyan, masyadong. Yan ang diferensya na nakita mo. Oo. O, sa inyo na yan. Sa inyo na yan. Bahala. Sa inyo na Dahil yan. pas Yan ang, natin yan ang gusto ko. Mm. Isang sentence, isang ano lang. Sabi nyo, kumikita ako. Oh, Di, sa yun inyo na, na sa yan. inyo na yan. Oh. Hindi ka mukha na iba. Kapit tuko. Booking na, kapit tuko pa din. Ay, Shokos order kita. Oy, Mission Yokos. Meron po kasing truck ng gasolina ba yon? Mm. Isang truck ng gasolina, tanker. Mm. Oil tanker, di ba? Inararo yung sa Maynila. Ang ginawa nitong si LTO, lagot. Lagot ka, reckless driving daw. Oh, yan, ikaw. Pinatawag. Oh, Mhm. sinasabi ko sa inyo. Yan. Mag-iingat kayo. Mag-iingat kayo. Baka kayo pag kayo pinatawag. Alam nyo na ibig sabihin yan. At hindi lamang yung driver. May-ari. Ayan. Yan. Bakit daw kayo? Ba't kayo, you hired a reckless driver? Kita mo yung mga logic niyan? Mm. Dapat kayo, may-ari ka ng tanker, At dapat nag-hire marunong ka. ka manghula. Yes. You can see the future. Oo. Dahil yung iyong Hinahir. kinuhan driver ay reckless yan. driver. Sinasabi ko sa'yo. Yan. So may kasalanan ka. Yan po ang klase ng logic na makukuha natin sa governance ng LTO. At bakit laging kasalanan ng driver? Mm. Hindi, kasi mahuhuli na hindi nila na-check beforehand yung kondisyon ng sasakyan. Pero hindi, yung ayon doon gulong. sa testimonya, noong helper, doon sa tanker, preno daw ng preno yung driver, hindi Ayaw kumakagat. kumakagat. Naku, aray ko, nakakatakot. So mechanical failure. Kung nasa And harapan yet, ka nun, yung driver yung may kasalanan. Ang may kasalanan po niyan, yung maintenance ng truck. Eh mabigat yan eh. Oo. Mabigat yan Tanker nga. nga eh. Kaya dapat yan, araw-araw, inaano mo Oo. yung brake niya. Morso, oo. So ang tanong, bakit nakalusot sa LTO registration? Mhm. So patatawag ngayon yung may-ari. Mm. Siguro sasabihin, huwag ka maingay ha. Nakalusot na nga kayo sa registry. Ganun ba? Ayusin na lang nila. Sabihin mo na ang binobomba ng driver mo, accelerator. Hindi. Oo, mali. Driver, ano to? Kayo mali yung Error. driver. So Driver puro error. patawag. Yun ang solusyon natin Oo. sa mga... Yung mga ganyan aksidente. Oo. Tapos may sinuspend din daw yung nagsasayaw sa motor. Nakita mo yun? Yung nag-ano May Oo. video, nagsayaw sa... Nagsasayaw sa Pero motor. traffic eh. Oo. Ano yung suspendido? Oo, 90 days. Oo. Kasi nagta-traffic siya Sa pagkatapos taas, ng suspension, suspension, Balik pwede ka- na ulit siya magsayaw. Hindi. Ano kaya? Ano ibig Kukunin ko yung motor mo, diyan ka na. Diyan ka na. Maging ano ka. Mag-TikTok, ano, Mag-tip ka. content, ano ka, creator. At saka ang Wala kanila, ka ng motor. alam mo yung style nito, parang yung teacher ko. Mm. You write an essay. Mm. Bakit ginawa mo yan? Si Father Dupont. At doon nagsimula ang writing Okay. career. Father Hubert Dupont. Doon nagsimula ang writing career. May Ni kasalanan Paring ako eh. Ang parusa ko, Gaga. Right and left. write an essay. Ganyan din ang LTO. Explain in writing. Bakit ka? Bakit? Yung nagsasayaw. Oh. Baka maging writer dito. Ito ang papel at lapis. Oh. Ay, nako. Diyan kita na 30 Ay, minutos. nako. Ano, bankrupt na ba talaga ang mga ganitong office sa mga paraan para mapatino Ang ating mga mga motorista, motorista. maiwasan ng aksidente? Puro patawag na lang? Hindi, Puro suspension ng para license? sa mga taga-subaybay na, ang atin ni sana, yung talagang meron silang programa to check each year or every month yung mga kondisyon ng mga truck na Yun ang gusto Oo. mo mangyari. Yun ang gusto kong mangyari, na meron silang sistemang ganon. At namomonitor. Ayun gusto mo. every, Oo. checkin namin yung mga truck nyo sa terminal. So, wala na yung mga patawag. Ganun. Meron naman ho kaming ganyan meron kaming ganyan Ano? annual program Ano? of registration at Parang lahat. yan yung, Kaya lang
Alam mo yun sa registration? Parang yung district engineer yan, chine-check yung May- tulay kung gawa eh. Sabi sa akin ng kaibigan ko, si Jerry Oo. Surilla. Oo. Yun daw mga kotse niya, bibigay niya sa isang tao, bahala na yun. Oo. Doon sa loob. Yan ang sinasabi ko sa'yo. Jerry, sinasabi ko sa'yo. Mali yun. Be a good citizen. Yan! Huwag ka sumasama ka sa mga ganyan. Nabanggit pa yung pangalan ni Jerry. Sorry, Jerry. Kaibigan ko matalik to. Oh, si Jerry. Ay, Kaibigan natin si Jerry. Ibig sabihin, nangyayari yan? Meron palang ganyan. Okay. Meron yun. Baka nga yan ang yan ang rule rather than the exception. Ganun ba? Oo. Ayusan na lang. Oy. Ayusan na lang. Mayroon kaming fleet of 10 Di abolish na lang natin yung LTO. Kung gano'n rin pala. Nakakatakot yan. Kung halimbawa ikaw ay may-ari ng ganyang negosyo, parang hindi ako makatulog ng gabi niyan. Ano? Baka Oo, may baka mangyari mangyari. sa akin, ano? sigurado yun. Yung bang makaararo tong aking driver o itong Oo. aking tracking na gano'n. Huwag ka mag-alala, Joel. Kung ikaw may-ari ng ganyan, ang Tatawag pinakaano mo, ang driver. Oo. Tatatawag Show cause. yan. Show cause yung driver, hindi ikaw. Hindi ikaw, ano. Ba't hindi nyo i-show cause yung mga opisyal ng LTO Na nagpapalusot ng mga nagpasa ganito. niyan? Ang Oo. weteng, oh. Kailangan magkaroon po ng internal review yung LTO. Bakit ang daming nangyayaring ganyan? Kagaya niyan, yung tungkol doon sa gasoline truck na yan. Malalaman mo naman kung saan nag-register yun eh. Ah. Malalaman mo. Na-inspection. Anong opisina ito? At saka once a year lang ba inspeksyon? Di ba? Anong opisina ka? Hindi once a year yan. Ano? Baka nga once Alam mo, every 5 may- years. kasi kaibigan ko dati. Di ba yung registration? Ngayon, ng kotse at lahat. Oo. Hindi, yung pagbago Ah, lang. hindi. Sa Pagbago. Pagbago, Pagbago. 5 years. After 5 years, yearly na. Kasi nga, kailangan i-monitor yung condition ng sasakyan. Ang thinking doon, yung 5 years, at least medyo relatively matino yung sasakyan. After 5 years, magkakaroon na ng Oo. problema yan. Bago ho ito. Bagong sa Subic ito eh. Naayos eh. From Bago sa Lynn Drive. Bagong luma. Hindi, di ba? Nilipat lang. Nilipat yung Bagong luma. Kumbaga, yung... Nilipat yung from Di ba, ganyan yung biro? Gusto ko From bago, left ha? hand to right. From right hand Right to to left right hand. hand. Oo. Gusto ko bago, ha? Ito po, bagong ligo. So, ay, Katakot naman. malalaman mo eh. may inutos na naman si Boy Bibo. Ha? May inutos. May notice si Boy? Yun daw maintenance provider ng MRT. Ayusin niyo yung signaling system. Ayan. Yan. Kasi may problema nangyari. Mm. Kikilos lang tayo. Pag may problema nangyari, wala po yung kailangan regular maintenance. Kumbaga reactive, nagre-react lang tayo. Nagkaroon ng problema sa MRT, kaya inutos ni Boy Bibo. I-maintain nyo yan. Ayusin niya. Hindi ba dapat given yun na mine-maintain? Kailangan mo ba iutos yun? Hindi, tsaka kung halimbawa na hindi na-maintain sa ngayon, kailangan mo ba ilagay sa press release yun? Ayusin daw yung mga signaling system. Linchak ko naman si Boy Bibo. Pero si Boy Bibo yung Oh. kanyang sa media ngayon matining yung matindi. yung sa busway yung Oo. lalagyan ng concourse. Oo. Anong Yung, concourse? Concourse yun, Yung concourse. kamuning Yes. corner EDSA na Yun ang solusyon natin. solusyon niya. Tapos Diyan may sa- bagong angulo binigay ni Hansi ng SM yung lupa Yung nga. para magkaroon Concourse sila din. ng concourse. Concourse din. Saan? Sa Yan sa Kamuning? SM, dito. Kamuning, oo. Tsaka dito Meron din sa Mega SM. Mega Mall. Sasaran niya yung EDSA eh. Gagawin yun. Ano ibig sabihin, So mag-i-invest yung tayo? busway talaga i-institutionalize na talaga. Oo, Isn't that a stupid idea? Hindi, kasi pag may concourse ka, madali nang tumawid para Oo. sumakay sa kabila. kami ang kabila, pare. Kasi ngayon ang hirap eh. Oo. Buwis buhay ngayon eh. Akit ka dun sa taas at baka mahagip ka pag sa kabila ka Hindi, tsaka sumakay. ito. O hindi, dalawang istasyon yan. Harap ng SM. Oo. At saka sa Kamuning. Eh, paano yung iba? Paano yung all along EDSA? Wala. Meron din. Ano, eh, wala darating, eh. Tupalo. Get Hindi, displayed tupalo, on the ground. tupalo, Yun na tupalo. po ang hirap na inilalabas nyo sa convention, ang mga ganyan. Kasi dati hindi mo kailangan yung concourse na yan. Kung nasa gilid Kung yung nasa bus. gilid yan.
Eh bakit kailangan ng ganyan katakot-takot na investment? Kasi nilagay nyo sa gitna. Hindi, it was meant to be Ano? very Meant to leisurely. Leisurely. Kaya magkakaroon ng concourse, pupunta ka muna sa mall para mag-ano, tapos lalakad ka. Ano ba leisurely. talaga ba ihahanda ito para dun sa privatization? Hindi ba maliwanag pa sa sikat ng araw yun? Ah! Ah? Inaayos na po yan. Meron na namang magpapasasa dyan. Sigurado yun. At the expense of everybody else. Mm. I-reserve mo yun sa gitna para sa mga bus, para makinabang ang isang doon na private hanggang doon na company. yan sa ano, Oo. Double Dragon ha, yung bang, Oo. may memo na memorandum of agreement na rin sila sa may-ari ng Double Dragon, abot-abot na hanggang doon. May Okay, concourse tamo. din. Nagkaroon na ng mga Concourse din, concourse. kanya-kanyang bakbakan dyan. Oy! Bago Sama ng salita tingin ni yung Biner. concourse ha. 9:32 ng umaga, Karambola, Aliw, Channel 23 at DWIZ 882. Balik tayo, Karambola, Aliw, Channel 23 at DWIZ 882. Kasama natin, Joel Laksamana, Jonathan De La Cruz. Ako si Conrad Banal. Good morning sa inyong lahat. Morning. Morning. Good morning. What we need is supply. Ah, Yan. Yan. ng kuryente, Oo, Kuryente sabi ni ano, ng NGCP. NGCB. supply. Talaga Eh, naman. paano? Saan dadaan yung supply? Meron Ito. ba mga kable? Meron daw. Meron daw. Sabi niya, Ang dati 10,000. 10,000 plus megawatts ang kaya So may nilang- kable, Oo, wala kuryente. Walang Yan. kuryente. Kaya pala bumabagsak ang FDI natin. Hinihikayat nila yung mga generators na kumunik. Ayan, 10,260 megawatts available transmission capacity, but not enough power plants in the right places. Okay. Ano Kung yung saan-saan. sabihin, pare? Wala sila doon. Wala doon. Hindi, di ba sabi ng Department of Energy, solar tayo. Aha. Kaya, Yun ang kaya ba yun? problema. Na yun. Oo. Maswerte po kayo, mga gumagamit niyang kamuning. Mhm. Oo. Pedestrian-friendly footbridge. Yan. Yan na yung highlight ng karir nitong si Boy Bibo. Oo. Aha. Kamuning footbridge. Ayan, Yan. galing. Kaya mga ilang daan tao kaya gumagamit niyan. The rest of the 110 million Filipinos, mag-suffer kayo. Lalo na yung mga sumasakay ng 3 sakay bago makarating dun Yan. sa busway at saka sa MRT. Ubus na or ubus sa LRT. executive time nito sa mga ganitong mga Talagang walang connectivity is wala not in his- kakwenta-kwentang project. Ayan. Si Boy Ah. Bibo hindi naiisip ang connectivity talaga no yung Hindi, from the subdivision from the ano kung paano Mount Kamuning kasi daw yun, masyadong matarik. Tayo na yun. Who cares? O ngayon, publicity hungry kasi to si Boy Biboy. Mm. So yan, na-publicize na yan. O Okay, what oh. about the other problems? Yung kay na paring To- Joel. bukas Yung ano? makalawa, makakalimutan na po yung kamuning. Yung mga And yet, meron pa rin tayong problema sa transportation. Mm. Ayan. Yan. Kung gusto nyo araw-araw na media highlight kayo, gumawa kayo ng permanent solution sa transportation crisis. Hindi lamang po yung ganyan na yan sinasabi ni Concourse. BBM na piecemeal. Ang lakas ngayon kay BBM nito. Lagi Oo. kasama. world class Kasama Lahat nga ng siya dun sa flood investigation. control, eh. Oo. Matindi. Bakit ganun? Nasa dyaryo. Kaninong bata ba to? Matindi. Ang matindi. Ni ano yan, Alan Peter Cayetano. Dami Mga pinuntahan yan eh. Ikaw Ikaw Aha. dahil yung sa Ikaw, Clark siya yung ano Clark. doon, di ba? Oh, Clark. Siya rin yun. Aha. BCDA. BCDA. Anong BCDA? Siya ang BCDA dati. President and Ah. CEO. Ito, sabi po ng BSP, cashless payments sa lahat daw ng train stations at the end of the year. Sa lahat na marami Bakit tayong BSP to? Oh, bakit Kasi- Cashless. cashless eh. Yung pong deputy governor na nilait-lait dyan sa Senado. Mm. Ha? PhD pala tong Oo. mamang to. Yes, yes. Tapos pinagagaganon lang sa Mga Senado. bata ni Anak ano na doon. putya. Kung cashless yan yung BIP using BIP Yung card. Digital, Yung digital, oh. May black market nga yung BIP eh. Yung bang nauubos Naayos yan. Kasi nga, hindi,
ano yung shortage. Yes. Shortage. Ang sa akin, yung Ayusin muna shortage, yan. sinasadya yan eh. Oo. Kaya may shortage. Kaya nagkakaroon ng scalper. Oo. Scalper, ayun. Oo. Ba't gaano ba kahirap mag-produce yan, pare? Ano ka nga dyan, mag-aagawan pa yan, mag-supply niyan eh. Oo. Di ba? So, ganun ba kahirap mag-produce niyang beef cards? Hindi ganun kahirap. Hindi. So, bakit hindi natupag? Yan. Yan. Para jumita. Yan. Yan. Yung kasi pong MRT3, ano na yan? Cashless. Digital na yan. Yung LRT1 and LRT2, hindi pa daw. End of the year daw po yan. Sabi ng BSP Governor Tangonan. Yan. Mamerto Tangonan. Meron akong dentista nun sa Tangonan. O, Dr. Tangonan. Pero by the way, sinabi ni Secretary Dizon na yung shortage maayos na yun sa beef cards. Kasi may 300,000 additional cards. Puro salita eh. Gawin mo muna Yan at ang saka ka complete nila. mag-announce. Gawin mo muna bago ka mag-announce. Di ba? Kaya nga masyadong publicity hungry. Yun ang hindi ko type. Oo. Ang dami nating at kahirap na hirap tayo dyan kasi laki ng train system natin malawak eh. Gano'ng kalawak? Tatlo lang yan. Pero ganito po yan. Hindi kayo pwede mag-cashless kung kayo ay walang bank account. Yan. Yan. At kailangan matuto kayo ng digital transaction. Ang mga karamihan na sumasakay dyan, Walang ganon. hindi naman ganon. Okay? Turuan nyo muna, education. Turuan nyo po, education to. DOTR papel na yon. Kaya nga So, ipapasok ng BSP, tapos raride yung DOTR to sa publicity, kailangan matuto yung mga tao ba yung gumamit niyan. Paano gumamit niyan? Paano matututong gumamit yan? Ha? Madali ba yun, pare? Madali ba matuto? But the problem is ngayon, nangingimi ngayon ng tao dahil maraming scam sa mga digital cards. Patay. No? Yan ang... Paano niyan, pare? Paano nakakapasok ng... Kasi po sila, ang style nila, Facebook eh. Mimimic, ano ba yung mimic sa ano yan? Imimimic nila yung legitimate na... Okay. Na site. Tapos doon sila. Mimimic nila, pagkatapos magpapadala ka ng pera. Doon sa kanilang bank account. By the way, isang tanong lang, yung minimik mo, for example, karambola, may nagmimik sa atin, meron ba tayong responsibilidad na hindi ko nga alam yan, o ano? Wala nagsasalita government authority para sugpuin ito eh. Walang who will stand up? Who will take the cudgels for the millions of victims? Wala. Halimbawa, sinasabi natin na cashless. Ito, mga kababayan, kung kayo sasakay sa mga tren natin na dito kayo pumunta, ito lang. Ito. Magbibigay niyan. Itong site na ito. Hindi nga, may nagmimic no site na yun. May nagmimic. Yung yung ba may site na yun? May responsibilidad ba siya? May pananagutan ba siya? Siyempre. Hahabulin dapat yan. Sabihin, hindi po kami dyan. Nagwa-warning na nga po kami. Yan nga yung cybercrime. Hindi, dapat magkaroon sila ng special na mahirap igayahin. Oo. Doon, kapag nakita nyo po itong aming site na ito, merong ganito ito lang, na hindi nila kayang gayahin. Parang Ang problema, hindi rin sila nag-i-invest. Parang yan, yung sa national ID, hindi mo pwedeng gayahin ng national ID. Anong hindi? Hindi Nagagamit yan. Ikaw naman May special yun eh. Sobra ka namang may special code yun or ano. Anong special? Ano special code? Ano special code? Yan ang pwedeng sabihin ng DOTR. Ito pong site na ito, kakaiba ito. Hindi magagaya ito ng maskisino. DOTR at saka DICT lang yan. Sino magsabi nun? Silang dalawa. Workout. But it is DOTR which will say, ito, meron security features po ito. Hindi pwedeng gayahin yan.
Okay. Mhm. Ang iniisip ko kasi, lahat ng klaseng transport, may crisis tayo eh. Mhm. Mm. Sabi nga nung kaibigan ko, paano tayong uunlad to upper middle income? Ang hirap-hirap pumasok. Sa transport pa lang. Para estudyante, Mm. empleyado, Mhm. Mm. boss. Mhm. Ang hindi lang nahihirapan po, mga senador, kasi meron silang wangwang. Wang-wang. Lahat tayo, pare, we're victims of this transport At crisis. the mercy. Hanggat hindi natin hinahanapan ng comprehensive solution, at least, ang maganda rito, pare, kung meron tayong comprehensive or master plan, parang magkakaroon ka ng pag-asa in the future. 5 years, 10 years from now, Maayos yan. maayos na yan. Mm. Wala tayong ganun eh. Puro Mount Kamuning ang ating mga PR Pinag-iisipan. stunt eh. Ito daw, ito yung sinasabi ni Manong Oka, Biolago. Mm. Sabi ng Department of Agriculture, Mm. they're pursuing daw PPPs para sa agriculture production nationwide. Wow. Yan, Maganda yan. yan. To entice the private sector na dyan mag-invest. Yan. Ha? Oh. PPPs? Mhm. May tiwala ka sa Ikaw PPP? naman eh. Anong ikaw naman? Ano? Para ilang taon na to? Panahon ni Pinoy ito, di ba? Mhm. Meron ka ba nabalitaan na talagang major project na nagawa dyan sa PPP? Saan? Sa agriculture ba? Sa mo? Kahit sa... Anywhere. Meron yung... Ano? Like yung- what? Yung privatization ng tubig. Hindi yan. Ay, di yan. Iba yan. Hindi yan yung PPP. Oh. Ang gusto po mangyari daw, yung post-harvest facilities. Uy. Oy. Okay yan. Diyan mag-invest Boto ko dyan. through PPP. Ano kaya yung scheme? Hindi ko pa re-research ko nga po yan. Yung post-harvest. Kasi diyan tayo namumroblema eh. Mhm. Yung warehousing, drying, Yes. milling, Mm. yung pag-deliver. Logistics, yun yung logistics. Yan. Okay? Sabi daw ng mga DA, pati daw yan, post-harvest, kasama yung fisheries. Wow. Mhm. Oh, cold storage eh. Cold chain. Ayun. Paano nilang gagawin yun? PPP kayo aasa? Ano yung terms of reference ninyo diyan pagdating niyan? Wala nga ginagawa daw yung mga tao doon sa PPP center. Paano? Paano kung yan ang ating maaasahan, pare? Tsaka ano yan, boss? Bago ka makapunta dyan sa PPP center, you have to have your plan at the agency level. Kasi ikaw ang proponent eh. Hindi naman yung PPP ang proponent eh. So ikaw, it's all up to you. It's all up to you. Halimbawa, maski na ako, private sector, gusto ko mag-invest sa cold storage. I cannot go directly to PPP. The PPP center will tell me to go to the agricultural department. So, bakit may PPP pa? Hindi, kasi sila yung mag-ano na okay to. From an overall financial, etc., point of view, that is okay. And in accordance with... Bakit kailangan sila doon? Ibig mo sabihin, tatanga-tanga yung private sector? Hindi nila alam ang mga viabilities and everything? Hindi, So they need the approval, the consent of PPP? Pupunta muna sa ano, kasi for purposes of, halimbawa, bakit ka maglalagay dito ng PPP for flood control, hindi naman flood area ito? Hindi naman Kumbaga, mga ganon. ang sinasabi ng mga private sector po, yung PPP, tagal-tagal na red tape and everything, and it's only a duplication. Whose bright idea was this PPP center? It was supposed to be the place? BOT kasi dati. Build, operate, transfer. Build, operate, and transfer office. Mga ganon. Sabi mo nga, kailangan mo ng approval ng DA. Kumbaga, pagdating sa DA, planchado na lahat. Dapat. Okay? Tapos dadaan ka pa sa PPP to get it approved all over again. Kasi pupunta dun sa Investment Coordinating Council under now Secretary Go. For anong benefit mo ron? Tax incentives? Not only that, because if you are the Well, private yes, sector, oo. baka maglo-loan ka or something, Oo, etc., foreign, ganon. You have to go work that out. Bakit hindi doon sa level ng DA, mayari na yun?
pare. I don't Bakit? know. Rice- They're not Rice equipped. production nga, hindi nga nila, They're not equipped to They're- do that. hindi nga nila Kung hindi equip yung DA, neither is the PPP. They should be. Kasi wala pong nangyayari dyan. PowerPoint presentation. Nakabasa ka na ba ng report ng PPP? Kung ano-ano mga nagawang list. Ang PPP listahan lang Meron daw sila na ano. modeling ng mga, halimbawa, yung mga, So hanggang ngayon, nasa planning stage tayo. After 15 years. Wala pa, inaanap ko yan eh. Inaanap pa, ano po ba mga nagawa na project? Listahan lang meron eh. pero halimbawa, yung mga rail projects na naumpisahan pero ngayon nabinbin. Rail? Oh. Walang private sector na rail pa. Except RSA na hindi dumaan sa PPP. By the way, umaandar na yung subway uli. Sarado yung Oranbo Street dito. Nakalagay yung karatula. Project ng subway to. So, Isang buwan na yun. expand na. Diyan ako nagdadaan. Isang buwan na. Ang hirap nga eh. Oo nga, isang buwan na sarado. Sarado yan, sambuan. Wala. Hindi ibig sabihin, nag-expand. Wala nga. Pagdaan mo dyan, walang tao eh. Pero may mga harang. Alay ko. Nakaharang lang, nakaharang. Okay. Kumbaga, iniisip ng taong bayan, nakikita, naghihirap sa traffic and everything, sumakay, maglalakad sa sidewalk, Maghihintay hanggang alas 11. may mga harang kung ano ay iiwasan mo and everything. Tapos yung mga motor, dadaanan ka pa, nakakatakot and everything. Tapos nakikita nila, may ginagawang ganyan, titiisin nila yun. Para Pero kung magkaroon ng ng konting convention. concourse. Ganon. Magiging yan, very convenient yan para dun sa mga tiga-Kamuning. There's reason, nagkaroon sila ng world-class facility. World-class facility. there's reason to hope. Ganun ba? Dahil sa Kamuning Concourse. Wala na yung Mount Kamuning. Galing. Tingnan nyo. May Mount East Service Road pa. Sabi ko may bikutan na sekretary. Pwede niyong puntahan Baka yun. pwede nyo tignan yun. Pwede niyong tignan Boss, yun. Ito po ang bagong survey. Ang isip ng mga Pilipino, the state of poverty in the Philippines, nag-worsen daw according to Okta Research. July survey po to. 47% of respondents think walang nangyayari sa poverty. 41% sinabi lumala pa. 11% it improved. Alam mo, mahirap sisihin ng gobyerno dito eh. Mahirap talaga. Hindi ko pwedeng sabihin meron nga ako mga nakitang post, isa sa major problem daw natin, yung irresponsible elite. Oo, matagal na yun. Yan ang irresponsible elite. The ruling class. Hanggang sarili lang nila. Mga kasarili in other Meron ba sumali kay RSA na isolve ang flooding? Sinasabi po ng mga business organizations, tala, sumali na tayo. Wala pa rin sumasali. Ang ano natin dito, the business class for example, the leadership class in the business sector, medyo ano sila, Pero sila nagpapatakbo ng their production patriotic nation building spirits. May primacy of values yung mga yan. Ayan. Sustainable link. Ano yung primacy of values? Kinakain ba yun? Pero yun na sustainable. Connected yun sa sinabi mo kanina, sustainable link loans. Hindi, Ito yung ano pala iniisip. yun? Hindi kasi Ayala Land pa. Ayala Land. Meron sila nung kaibigan ko yan si Bengson, Augusto Lai Bengson. Siya yung Ayala Land president eh. Ang bossing niya si Urquijo, Juan Urquijo. Anyway, kumukuha sila ng loans pero nakalink sa sustainability kasi yung mga gagawin nila. Meron silang gagawin na sustainable activities. Nagkataon premium developments gaya ng Albeo tsaka ano yun, yung mga Ayun ba yung sustained? Ngayon, makakakuha sila ng loans na mas mura. Mas mura, yun. So, ibig sabihin, minamasahin nila yung image ng project. Cost housing. Kasi sila,
gagawa yon para magpunta doon sa mga Manobo at saka Magbanwa. Diyan sa Palawan. Kunwari lang yun. That's Hindi linked. naman kunwari. I think- It's linked to that premium 100 Yan. million per floor Yung isang operation. pamangkin nila, Joshua, Eh, talagang gumagawa ng mga manobo. yan. Panloloko din yun. Oo naman. Kasi kung 47%, isip nila wala nangyayari sa poverty. Mantakin mo ang confidence level Ay, ng mga kababayan natin. Kung ang 47% halos kalahati, Ang tingin nila walang nangyayari. Responsible elite. I Nasaan will end yun? that. Alam mo, nagbabasa ako nung over the weekend si Winston Churchill. Sinabi niya, cultured people are merely the glittering scum which floats upon the deep river of production. He said this in 1930. Pare, ganito. ang sabi? Still applicable. Cultured people are merely the glittering scum which floats upon the deep river of production. Yan. Yan. Sabi ko, parang mga So, primacy tayo of yun. values yun. Parang Kasi yung tayo sinasabi, yung deep they're river of riding- production. At our box. They're riding on our back. Ang Ito, tabak. ito masikip. Oh, pinstripe. Hindi glittering scum to, bro. Okay. Kulay blue. Yung mga kulay blue. mayaman, yung ganyan, yung ganyang klase Kulay mayaman. na pinstripe. Siguro may lahing ano to. May lahing model to nung Ay, meron na. In Another Life. In another life. Sa ngalan po ni Jonathan De La Cruz, Joel Laksamana, ako si Conrad Banal Carambola, Aliw Channel 23, at DWIC. Napakasarap po ng inyong mga comments. Keep it coming. Yes. Okay, eto na siya. Ito na. Ang ating Award. award-winning broadcast journalist, best dressed, Dennis Antinor Jr. sa Ronda Pilipina. Karambola. Sumainyo ang programang Karambola sa DWIZ. Hanggang sa muli, tayo'y magbabalik upang ihatid ang pagtalakay sa iba't ibang mga issue dito pa rin sa programang Karambola sa DWIZ. Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Petron. Petron knows you deserve only the best.